Isa yan naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. May nagtanong sa akin Architect, paano ba palamigin yung bahay na sagad-sagaran? Kasi row house. Yan. No, kasi maraming nanonood pa rin nung video ko tungkol sa paano palalamigin yung bahay na hindi mo kailangang mag-aircon. So maraming nanonood nun, tapos may mga nagtatanong, paano kung row house yung bahay niya? Paano niya palalamigin? Magandang tanong yun, no? Kasi yan ang challenge kapag sinagad mo talaga yung bahay mo. Di pag-isipan natin, no? Check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kapag sinabing row house, ganito. Ni-sketch ko na. Ayan. Magkakadikit. Ito yung front. No? Front elevation yan. Bahay 1, Unit 1, Unit 2, Unit 3. Ito ang isa sa mga pinaka-paboritong design ng mga developer ng mga low-cost housing. In fact, yung bahay ko dati ganito rin. Yung nabili kong bahay noong ako'y nagsisimula pa lang, nangarap na magkaroon ng sariling bahay. At ganito yung nabili ko. Alam ko maraming nakaka-relate, no? Marami rin sa inyo nagsimula sa ganito. So ganyan siya, no? Magkakadikit, no? Merong common wall, no? Karaniwan 3 units, no? Tapos mayroong alley. Tapos 3 units ulit, gano'n. Karaniwan yun Pero minsan naman tuloy-tuloy siya hanggang mga 4 o kaya 5. Tapos yung paborito nilang floor plan ito. Ito yung unit kapag tinurn over sa'yo. Ganyan. Pagpasok mo ng pinto, ito yung pinto. Pagpasok mo dyan sa pinto na yan, ito na yung living, dining mo yan, tapos bedroom 1, bedroom 2. Tapos ito, karaniwan, open lang yan na mayroong toilet silang provision, toilet and bath. Tapos may provision lang para sa kitchen, pero walang bubong to. Ang may bubong lang yung toilet. Kaya anong tendency mo kapag i-occupy mo yan? Siyempre, bububungan mo yung kusina, di ba? So, pag sinection mo, pagka hinati mo yan, hinati mo siya, tapos ang view mo dito, ito yung tsura, section. Pagpasok mo, ito yung pinto ng 2 kwarto. Tapos, ang gagawin mo ngayon, ay lalagyan mo ng bubong. Yung itong kitchen na to. So, masasagad mo na siya. Ang problema dyan, ventilation. Kasi, ang magiging available na bintana na lang, itong harap. Dati may bintana doon. Kaya lang, syempre, ipoprotect mo yung kusina mo. Kaya karaniwan yung ganitong mga lote, mga 45 to 50 square meters. Kung 50 square meters, malaki pa yon. Pero karaniwan yan, mga 45, 46, 47, 48 square meters. Ganyan ang unit na ibibigay sa'yo. So marami ngayon nakatira sa ganyan. At init na init sila. No? Ngayon, paano mo siya may improve yung ventilation niya, yung natural ventilation niya? Yan ang itakel natin. Ang pinaka matipid na paraan, gumawa ka ng karagdagang mga openings. Kaya lang, paano nga yun? Wala nang paglalagyan ng pader. Hindi ka maglalagay ng openings doon sa pader na nasa ibaba. Maglalagay ka ng opening sa itaas ng pader. Paano yun? Yan ang magandang tanong. Mag-i-introduce ka ngayon ng mga louver openings sa itaas ng wall mo. Almost, na siya, nasa itaas na part ng pader bago pumunta ng bubong. Ang tawag dyan ay clerestory. Tawag ng iba dyan ay clerestory kung yun ay bintana. Pero kung hindi naman yan bintana at
mayroon lang siyang opening na protected ng mga blades na nakaslant downward. Ang tawag diyan louvers. Yan, louvers. No? So, paano gumagana tong louvers? No? Yan, nakaslant na mga metal or pwede ring glass. No? Nakaslant yan. Pwede rin yung operable o nabubuksan o naisasara parang jalousies. No? Tapos, pwede mo nang lagyan ng screen dito sa loob. Pwede mong lagyan ng screen dyan. In that way, ganito magiging behavior ng init. No? Tandaan natin yung init na nire-represent ng red line. Ang init ay umaakyat. Gusto niyan tumakas eh. Gusto talaga ng init tumakas paakyat. Huwag mong pigilan. No? Patakasin mo siya. Kaya maglalagay ka ngayon ng mga openings paakyat. No? Make sure na itong bubong mo, syempre metal yan, no? Kung metal man yan, ay properly insulated. So, di ko na pinakita sa drawing. No? So, kung nandito ang ceiling mo, bago dumating dun sa louver, no? Make sure na mayroong insulation yon. No? Tapos may air gap. No? About insulation, meron akong other video tungkol doon, panoorin nyo na lang. So, medyo binago mo yung roofing. Ang magiging mas matipid na remedyo mo dito, iaangat mo yung roofing kaysa gawin mong 2 floors. Diba? Well, kapag ginawa mong 2 floors yan, same problem. No? Mainit pa rin kasi magkakaroon ka ng flooring dito. Ganun din. No? Walang pupuntahan din yung hot air. No? So, the normal behavior of hot air, it goes up and escape. No? Papunta sa kung saan yung makakalabas siya. So, ganun din ang gagawin mo dun sa kitchen. Usually, kapag ganung setup, yung kagaya pinakita ko kanina na row house o sinagad, in-extend yung bubong para mabubungan yung kitchen, ang nagsasuffer talaga yung kitchen. Wala na talagang ventilation yung kitchen nila. So, pwede mong gawin, cut into half, kung posibleng half. Kung hindi naman posibleng half, at least, no, meron man lang siyang kahit na, 1 meter or 60 centimeters, no, na pwedeng magkaroon ng louver. No. Take note, no, magiging prone yan sa leak, no, kapag umaanggi, umuulan. Kaya dapat nakaslant yung shutter mo. No. Tatalbog yung tubig pero dapat may protection ka doon, no, para hindi pumasok yung tulo. Again, pwede mong lagyan ng screen dito. No. And, no, pag umuulan, pwede mong lagyan siya ng talagang pwede mo siyang takpan. So, pwede kang maglagay dyan ng operable na glass panel, no? Para kapag umuulan, sira mo siya. Pag umuulan lang naman eh, di ba? Pero kung hindi umuulan, pwede mo siyang buksan. So, make sure na secured siya. Nasa iyo na yan kung gusto mong lagyan ng grill, gusto mong lagyan ng fixed screen, or pwede mo rin gamitin dyan ventilation blocks. So, either way, no, ang importante, may butas siya. No? May butas-butas siya. Perforated siya. Merong butas. Paakyat yung hangin na mainit. Yung cold air naman, yung blue, yan naman ay papasok sa bahay mo, tapos bababa. Mag-i-stay yan sa baba. Kaya kung meron din siyang papasukan, maganda rin. No? Yan. So, ito ang solution, no? Kung ayaw mong gumastos ng malaki talaga, no? Kasi ang ginagawa ng iba, binubuksan na talaga nila to. Tapos ginagawa nilang 2 floors. Ang laki naman ng gastos nun. Kaya nga bumili ng gantong bahay kasi hindi ganun kalaki yung budget mo, di ba? So, para sa pansamantagal na solusyon, pwede mo nga gawin to. Angat mo yung bubong. Angat mo yung bubong para maging mataas yung ceiling. Hindi mo masyadong ramdam yung init sa baba kasi nga umaakyat yung init. Tumatakas siya. Makakatulong kung meron kang mga wall fan or ceiling fan para makatulong na mag-circulate, magwala pa talaga yung hangin dyan sa loob para mabulabog yung mainit na hangin at tuluyan siyang makalabas. Kung nagluluto ka naman ng tuyo, yung usok, bukod sa meron ka sigurong may exhaust ka pa dyan, tutulong yung exhaust fan, tapos meron ka pa nito. Ang importante talaga, bukas. May nabubuksan sa upper part ng wall. Ito yung pinaka-effective talaga.
kung ganun yung situation mo na talagang sagad ka sa gilid, sagad ka pa sa likod. Dahil nga yun yung space na ibinigay sa'yo, wala kang choice. Kailangan mong i-utilize yung pinaghirapan mong square meter na mabili. At who knows, no? Later on, baka makabili ka ng iba, no? Umasenso ka, pwede mo siyang ipa-extend. No? Hindi natin alam, pero ito yung may sasuggest ko na pinaka cheaper way. Pinaka cheaper way. Aba, kapag inangat mo yung roofing niyan, no? Baka magkaroon ka pa ng opportunity na magkaroon dito ng loft, 'di ba? Tapos yung loft na yun, huwag mo namang sasagarin doon para meron pa rin talagang lalarong hangin. Pwedeng sleeping loft, pwedeng storage. Okay, so yan ang aking maiksing solution, discussion, para sa mga similarly situated, no? Sa ganun mga, ano, no? Nagtatanong sa akin na talagang sagad-sagad talaga yung bahay nila sa likod, sa gilid, dahil nga row house. Sana nakatulong. At sana magkita-kita po tayo uli sa susunod. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Ako po, si Architect Ed. Bye!